Si Cheon Do-won ay isang mangangaso ng halimaw na nagpoprotekta sa sangkatauhan laban sa nakatatakot na mga nilalang. Sa edad na 7, siya ay dinukot ng mga siyentipiko at tinurukan ng hindi mabilang na mga gene ng halimaw na unti-unting nagpalayo sa kanya sa pagiging tao sa loob ng 70 taon. Nang malapit na siyang maubusan ng buhay, iniwan siya sa isang demon gate kung saan nakipaglaban siya hanggang sa huling hininga. Pinaslang ang napakaraming halimaw bago siya tuluyang pumanaw. Ngunit sa isang himala siya ay muling nabuhay, ipinanganak na muli bilang tao. Ngunit taglay pa rin ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Sa pagkakataong ito, determinado siyang mamuhay bilang tunay na tao. Naglakbay si Cheon Do-won sa Demon Realm, naghahanap ng isang lugar na maaari niyang tawaging tahanan. Sa kanyang paglalakbay, nakapatay siya ng isang halimaw, gumawa ng kasuotan mula sa balat nito at nagtayo ng isang malamultong tahanan bago nagtipon ng mga halaman upang palamutian ang kanyang bakuran. Sa isang niyebeng bundok, nakatagpo siya ng kakaibang mga halamang halimaw at dinala ang mga ito pauwi. Habang nag-iikot, narinig niyang may mga mangangaso na nakikipaglaban at naisip niyang nakawin ang kanilang gate stones. Ngunit nadiskubre niyang sila ay pinagtaksilan ng kanilang mga kasamahan na ninakaw ang lahat at tumakas. Sa kanyang pagtuntun, natuklasan niya ang isa pang eksperimento na kagaya niya na nakatakas mula sa laboratorio. Pagbalik niya sa kanyang tahanan, natagpuan niya ang fugitive na nagmamasid mula sa mga palumpong. Ang nilalang ay nag-anyong aso upang manghingi ng pagkain at kalaunan ay nagbagong anyo bilang isang batang babae na nagtanong kung maaari siyang manatili. Pumayag si Cheon Do-won, ngunit sa kondisyong tutulong ito sa mga gawaing bahay, isang bagay na masigla naman nitong sinimulan agad. Ang pamagat ng kwento. Doon lamang naalala ni Chun ang pagkukulang, nakalimutan niyang ipakilala ang kasama, kaya't mahinahon niyang itinuro si Manager Kim at ipinaliwanag na isa itong A-rank alchemist, at siya ang mag-aangat ng mga spell na nakapulupot pa sa kanilang mundo. Halos mapaungol sa gulat ang magkapatid na ibon, A-rank alchemist, isang pambihirang titulo na bihirang marinig, lalo na sa mundong yun, lalong lumaki ang tingin nila sa kakaibang taong nakapejama. Nagpatanong-tanong naman si Manager Kim sa simpleng, nanginginig na boses, at pilit na pinagsama ang hiya at kasabikan, hindi man niya gustong magmukhang bastos, hindi rin niya maitatanggi ang pagiging alchemist sa puso, kaya mahina niyang ibinulong sa magkapatid ang tanong kung maaari ba siyang humingi, kahit kaunti lang, ng kanilang balahibo. Doon biglang nanahimik ang magkapatid, halata ang pagkailang, at tila sabay silang nag-isip kung tama bang pagkamalan silang manok. Habang naglilipat ang eksena, bumalik tayo sa realidad kung saan nag-uusap sina Bong at ang alis sa tindahan tungkol sa nangyari kanina, kung paanong nagkagulo ang lugar, kung paanong may napakalaking asul na dambuhalang ibon na lumipad palabas mismo ng gate, at kung paanong ang mga hunter mula sa Hunter Association ay nagsidating na parang langaw, dahilan para malugmok sa kaguluhan ang buong paligid. Ang ale, na nanatili lang sa loob ng tindahan noon, ay nagtataka kung talaga bang ganun kasama, dahil ni hindi man lang daw siya nakarinig ng kahit ano. Biglang binago ni Bong ang usapan, binanggit niya na medyo lumalamig na ang panahon nitong mga araw, sumang-ayon ang ale, iniisip na paparating na siguro ang taglamig. Bago pa siya makapagsalita ulit, napatigil si Bong at napatingin sa inihain ng ale, mainit na inihaw na kamote, umuusok sa malamig na hangin, dinagdagan pa ng ale ng tsaa at ilang masasarap na kutkutin, sabay sabing wala raw tatalo sa inihaw na kamote kapag malamig ang panahon. Tahimik at nahihiyang nagpasalamat si Bong, kumakain ng dahan-dahan habang ramdam ang init na kumakalat sa katawan niya sa bawat kagat. Hinimok pa siya ng ale na kumain ng marami dahil marami pa raw siyang naihandang kamote. Pero nag-aatubili si Bong, nahihiya dahil siya lang ang kumakain, agad namang nilinaw ng ale na kumain na raw siya kanina pa. Hindi naman daw gutom ang inaalala niya, ang mas ikinabahala niya ay ang maputlang mukha ni Bong at ang walang tigil nitong panginginig. Nagtanong siya, nag-aalala kung nilalagnat o may sipon na ba ang binata. Ipinaliwanag ni Bong na baka pananakit lang ng katawan dahil sa sobrang pagsasanay, kahit daw uminom siya ng gamot, hindi pa rin mawala ang ginaw, at 10 araw na yun. Nanlaki ang mata ng ale at diretsahang sinabi, yun mismo ang mga sintomas ng awakening, lagnat, hilo, at pananakit na tumatagal ng mga 10 araw, at dahil 17 na si Bong, tugma raw ang edad, kadalasan kasing nag-awaken ang mga tao sa huling bahagi ng kanilang teenage years. Pero umiling si Bong, matigas ang ulo, hindi siya naniniwala na posible siyang mag-awaken. Nainis ang ale at napag-alitan siya, hindi raw namimili ang awakening, hindi raw nito pakialam kung saan ka nang galing, lalo na at bigla siyang tumangkad nitong huli.
Ngunit ayaw pa ring umasa ni Bong, kasi kahit mag-awaken siya, paano kung mababa lang ang rank niya? Doon biglang pinalo ng Ale ang dibdib ni Bong gamit ang isang dakot na barya. Nakausli ang labi niya sa inis, ni pamasahe papunta ay wala raw si Bong, kaya kunin daw niya ang perang yun at magtungo sa Hunter Association branch sa Silver City para magpa-test. Hindi raw alam ng binata, baka maging napakahusay pa siyang hunter balang araw. Naantig si Bong at nagpasalamat, tinawag niya ang babae na ma'am, na agad nagpaliyab sa Ale. Sumigaw siya, sinasabing hindi pa siya ganoon katanda para tawaging ma'am. Nagdrama si Bong, sinasabing kapag naging matagumpay siya, babayaran niya ito ng 10 beses, pero hindi pa rin siya tumigil sa pagtawag ng ma'am, hanggang sa mapansin ng Ale na sinasadya niya pala. Samantala, sa Demon Realm, abala ang lahat sa trabaho, si Gia ay naglalagay ng glowstones sa mga quartz, maingat na nilalagyan ng butas at ipinapasok ang pinakintab na batong kumikislap upang gawing kumukutitap na poste ng bakod. Tumutulong din ang mga Chimera, paminsan-minsan, inaaway ni Shasa ang mga kumikinang na bato dahil akala niya kalaban, si Bayem naman ay walang tigil sa pagbubuhat ng mga materyales. Pagod na si Sojun, parang nanlalambot na ang mga buto, pero kahit sinasabi niyang uuwi na siya, tumutulong pa rin siya. Lalo na't naroon pa ang alchemist na si Manager Kim, at may sarili rin siyang dahilan kung bakit gusto niyang manatili. Pagkatapos ng trabaho, nagtipon silang lahat sa paligid ni Chun. Ipinaliwanag niya na habang ginagamot ni Manager Kim ang buntot na balahibo ni Blue, dapat tapusin nila ang natitirang gawain. Hindi nasabi ni Sojun kay Chun ang mahalagang bagay na balak sana niyang sabihin, pero alam ni Chun na kailangan ni Manager Kim ng perpektong konsentrasyon sa ginagawa niya. Kaya pwede raw maghintay si Sojun o umuwi muna at mag-usap na lang mamaya. Kahit overwhelmed, nagpa siya si Sojun na manatili sa Demon Realm. Hindi na siya tinanong ni Chun kung bakit, sa halip, sinabi niyang kung dito sila titira, dapat lahat may ambag, malaki man o maliit. Agad namang pumayag sina Kim Nari at Zoro at lahat ng Chimera, sinasabing ipauubayan na ni Chun sa kanila ang lahat ng kailangan, maging si Bayem, ang Chimera na may ulong ibon, ay proud dahil may naitutulong siya. Maya-maya, magkasabay na naglalakad sina Chun at Kim Nari. Tinanong siya ng dalaga kung saan siya pupunta. Ipinaliwanag ni Chun na may ilang piraso pa ng bakod na hindi niya naikakabit, kaya gusto niyang ilinya ang mga yun sa gilid ng daan. Ngumiti si Kim Nari ng maliwanag, sinasabing siguradong magiging maganda ang itsura nito. Doon, mahinang nagtanong si Chun kung ayos na ba talaga siya at ang mga kaibigan niya. Napatigil si Kim Nari, at dahan-daang sumagot na oo, pero nag-alinlangan pagkatapos. Tinanong niya kung totoo bang nagpunta si Chun sa Coconut Tribe. Tumango si Chun, kinabahan si Kim Nari, iniisip na ngayon alam na niya ang katotohanan, na hindi talaga siya tao. Sinubukan niyang sabihin ng totoo, na hindi siya galing sa Coconut Tribe, pero bago pa niya matapos, biglang ipinagpag ni Chun ang lahat ng glowstones pataas, saka hinatak ang mga yun gamit ang kanyang mga hibla, pinapailaw ang buong paligid sa napakagandang glow. Sinabi niya kay Kim Nari na wala nang hahabol sa kanya. Inayos na niya ang lahat. Pagkatapos ay idinugtong niya dahil lumalaki na ang pamilya nila, kailangan nila ng pangalan, kaya bakit hindi na lang silang mismong Coconut Tribe? Kumikinang ang mga mata ni Kim Nari, paulit-ulit siyang nagpasalamat habang ang mga glowstone pillar ay nagbibigay ng mainit na liwanag sa paligid. Marahang hinaplos ni Chun ang ulo niya at sinabing umuwi na sila, naghihintay ang lahat. Pagbalik nila, buong yabang na inanunsyo ni Kim Nari na mula ngayon, sila na ang Coconut Tribe. Natawa si Chun, nagkatinginan sina Gia at Bayem, parehong gama ng loob na naging maayos ang usapan. Si Sojun naman, halos himatayin sa pagod, pero biglang sumigla nang makita si Chun na nakabalik. Natapos ng grupo ang pagpapalibot ng mga bakod sa buong lugar. Pero pagpasok pa lang ni Kim Nari, biglang sumugod si Fox at niyakap siya ng mahigpit, halos umiyak sa takot dahil hindi niya alam kung saan ito napunta. Hinayaan lang yun ni Chun, mga bata sila, dapat silang mag-away, matuto, at lumaki. Biglang bumagsak mula sa langit si Blue, sobrang bilis at sobrang sabik na halos madaganan si Chun. Nahuli siya ni Chun ng madali at niyakap, tumatawa na miss din niya ito. Kahit malaki na si Blue, bata pa rin ang puso nito. Dumating si Manager Kim, hindi na nagulat na nauna pa si Blue kaysa sa kanya. Malapad ang ngiti niyang inanunsyo na tapos na ang treatment. Sinuri ni Chun ang mga balahibo ni Blue, kumpletong-kumpleto, parang bago. Ipinagmamalaki ni Manager Kim na may itinabi siyang kaunting red moss na ibinigay sa kanya ni Chun. Kapag alchemist mismo ang naglagay noon direktamente, mas tumataas ng maraming beses ang epekto. Buong tuwang inangat ni Chun si Blue, para bang tinutulungan siyang lumipad. Natatawa siya kung gaano kalakas ang isang air-rank alchemist.
Paulit-ulit magpasalamat si Manager Kim, si Sojun, na nagulat kung gaano kabilis tumubo muli ang mga balahibo ni Blue, ay agad nakakita ng pagkakataon, yumuko siya at pabulong na tinanong si Manager Kim kung interesado ba itong gumawa ng lunas para sa pagkalagas ng buhok. Laking gulat niya nang mas lalo pang nagulat si Manager Kim, paano raw nalaman ni Chun tungkol doon. Inamin ni Manager Kim na 10 taon na siyang nagsasaliksik ng lunas, nanigas si Sojun, lalo na nang idagdag ni Manager Kim na ang pagwawagi laban sa hair loss ay pangarap ng bawat alchemist. At kapag nagtagumpay siya, magbibigay daw siya ng kaunti sa lunas kay Sojun dahil halatang halata namang kailangan niya yun. Napaluhod si Sojun, tinamaan ng matinding emosyon, at idineklarang gagawin niya kahit ano para sa kanya. Samantala, nakikinig ang magkapatid na Sparrow habang ipinapaliwanag ni Manager Kim na ang spell formation sa mga mandra at sa mga balahibo ay sinaunang mahirap at sobrang komplikado. Kung marami-rami lang sana siyang mandra fruit, baka makahanap siya ng solusyon. Tahimik lang si Chun mula pa kanina, ngunit bigla siyang nagtanong ng parang walang anuman kung ang tinutukoy ba ni Manager Kim ay ang pulang mandra fruits. Napatingin sa kanya ang alchemist, manghang-mangha, paano raw nalalaman ng bata ang tungkol doon? Sa totoo lang, sangkaterba na ang nakain ni Chun, ibinunyag niyang pinapakain niya ang mga mandra ng pinakamataas na uri ng mana, at na ang buong likod bahay niya ay isa ng mandra orchard. Halos mabitawan ni Manager Kim ang kanyang notebook. Nagpatuloy si Chun sa pagpapaliwanag, ang mga mandra ay lumalaki sa pamamagitan ng pag-absorb at pag-refine ng enerhiya, pagkatapos ay gumagawa ng prutas na muli nilang na-reabsorb. Ang mga prutas nila ay naglalaman ng sobrang siksik at dalisay na enerhiya, pero kapag pinilit pitasin, ang enerhiya nito ay napupuno ng lason na nakamamatay para sa tao. Tanging ang mandra mismo ang maaaring magbigay ng prutas nang hindi nagiging lason. Nabanggit din ni Chun na naglalagay siya ng mga bato sa taniman dahil ang mga mandra ay nagtatago sa mga kuweba kapag namumunga. Mabilis na nagsusulat si Manager Kim, humahanga kung saan natutunan ni Chun ang lahat ng iyon. Ngumiti lang si Chun, sinasabing bumalik lang daw kamakailan ang mga alaala niya dahil may nakaraan siya sa mga mandra. Sumulpot ang isang flashback, si Test Subject 17, bago pa siya naging si Chun, ay ipinadala sa Alpine Region para sa isang 10 araw na survival drill, mag-isa sa Demon Realm, pero para sa kanya, parang paglalakad lang yun sa kalikasan, tinarget niyang maabot ang tuktok ng bundok, hanggang may narinig siyang kaluskus, doon niya natagpuan ang isang sugatang mandra. Mabilis na hinawakan ng bata ang mandra, pero nang magkamalay ang nilalang, inakala nitong inaatake siya at tinabig ang kamay ni Chun. Napagtanto ng bata na palaban pala ang mandrang ito kahit maliit ang katawan, pero ang totoo, tuyot na tuyot at malubha itong nasugatan, parang anumang oras ay babagsak na. Napansin ni Chun ang isang nakakatuwang bagay, nakaramdam siya ng awa para sa isang nilalang, kahit dapat ay wala siyang maramdaman. Ipinatong niya ang kamay sa lupa at nagsimulang magbigay ng mana sa mandra, dahan-dahan itong nag-absorb at kumalma, kahit na isa pa itong halimaw, nakaramdam ng awa si Chun. Pagkatapos nitong maka-absorb, nakatulog ang mandra. Alam ng bata na kapag nakakaramdam ito ng nourishment, inaantok ito kaagad. Naisip niyang baka dapat niyang alagaan ang nilalang na ito ng ilang araw, lalo na't cute ang mukha nito. Kinagabihan, naglalakad si Chun na parang normal lang, habang nakaupo ang mandra sa bulsa sa unahan ng kanyang damit, para bang siya pa ang nagtuturo ng direksyon. Dinala siya ng mandra sa isang malalim na kuweba, at natuwa si Chun sa pagkakatuklas, nagpasya siyang doon matulog ngayong gabi. Lumipat ang eksena, nasa loob na sila ng kuweba, si Chun at ang mandra, panay silap ng nilalang sa kanya. Iniisip kung ano ang ginagawa ng tao, si Chun naman ay nagtataka kung gumana ang pakiramdam nito matapos mabigyan ng mataas na kalidad na mana, dahil masigla itong tumatakbo kung saan-saan. Uminom ang bata ng tubig na nakolekta niya, ngunit napansin niyang nakatitig ang mandra sa kanya gamit ang mga puppy eyes, na tila kumikislap ang mga bituin. Naunawaan niya, uhaw din ng mandra. Humingi siya ng paumanhin at ibinigay dito ang natitirang tubig. Tuwang-tuwa ang nilalang habang umiinom, at nang inalag nito ang katawan, agad siyang nagsabi na huwag nang gawin yun, mahirapan siyang bigyan ulit ng tubig kung mauubos at matatapon. Alam niyang kapag nakita ng iba ang nilalang, iisipin nilang masayang-masaya itong sumasayaw. Pero bigla na lang, isang pag-uga ang tumama sa ulo ng mandra, mabilis itong tumakbo papunta sa maliit na siwang sa dingding ng kuweba, habang kumikislap ang bughaw na liwanag sa paligid. Pagkalipas ng ilang sandali, nawala ang liwanag at bumalik ang mandra na may dalang 3 maliliit na pulang prutas. Nagtaka si Chun kung saan galing ang mga yon, ngunit iniabot ng mandra ang mga prutas para kainin nila. Alam ni Chun na dapat maging maingat sa pagkain ng bunga ng plant monsters, pero matibay naman ang resistensya niya sa halos lahat ng klase ng lason, at saka,
Ramdam niya ang sinseridad ng nilalang, kaya kinain niya ng walang pagdadalawang isip. Pagkakagat pa lang niya, nanlaki ang mga mata niya, matamis, mabango, at nakakapresko, at naramdaman niyang napupuno ng mana ang kanyang mana hole. Unti-unti niyang na-realize napakaraming mana ng mga berries. Nagdesisyon siyang sumilip sa maliit na siwang, nagtataka kung ano ba talaga ang nangyayari sa loob. At nandoon nga, nakita niya ang mandra, gumagawa ng samot-saring pulang berries na puno ng mana. Nagulat si Chun nang makita niyang 5 na ang prutas, at patuloy pang dumarami. Kahit nanghihina na ang mandra, hindi ito tumitigil sa paggawa ng prutas, ibinibigay ang lahat kay Chun. Napagtanto ng bata na sinusubukan siyang suklian ng halaman, kahit hirap na ito. Nakaramdam ng matinding awa si Chun para sa maliit na halaman, na patuloy na gumagawa ng mga prutas para lang sa kanya. Tinanggihan na niya ang mga prutas, sinasabing sapat na at busog na siya. Doon niya natutunan na kinakain pala ng mga mandra ang sarili nilang prutas, at dahil walang buto ang mga iyon, nalulunok nila ng buo. Napagtanto rin niya na ang mandra ay isang uri ng nilalang na lumalaki sa pagkain ng sarili nilang bunga. Nagsimulang umikot ang mana sa katawan ng mandra, at mas lalo pang nakonsensya si Chun. Naubos niya ang mana na kailangan sana ng mandra para lumaki, alam niyang kailangan niya yung pagbayaran balang araw. Pero mas nagulat siya nang makita ang mandra na umaakyat sa kanyang mga binti at doon natulog. Nagtaka ang bata kung bakit sa kandungan niya mismo natutulog ang halaman, gayong may ligtas na siwang ito sa kuweba na mas protektado, pero dahil gusto niyang makatulog ng maayos ang nilalang, hinayaan niya ito. Para kay Chun, nakakaaliw at nakakamangha ang mandra, hindi siya mababagat habang kasama ito. Habang patuloy ang pagbagsak ng nyebe, biglang lumitaw ang maraming snow monsters sa likuran ng kuweba. Nalaman ni Chun na siguradong hinahabol ng mga ito ang mandra fruits, dahil puno ang mga iyon ng dalisay na enerhiya na magpapalakas sa kahit sinong makakain. Pero hanggat kasama niya ang munting mandra, hindi niya ito hahayaan na maagaw ng sinuman. Ikinumpit niya ang anyo ng kanyang mga kamay, nagiging malalaking pangil halimaw, sapat na yun para pang takot sa karamihan, ang mga hindi umatras, nalasap ang galit ng bata, madaling tinalo ni Chun ang bawat halimaw na dumating. Samantala, ang mandra, punong-puno ng mana, ay napakasaya ng pakiramdam, masaya rin si Chun. Pero may isang bagay na ayaw niyang mangyari, dumating na ang oras para bumalik siya, kailangan niyang sumunod sa return spell ng laboratorio. Ayaw man niyang umalis, at dahil mahirap kung magising ang mandra, nagpasya siyang umalis habang tulog ito. Naisip ni Chun, ito ba ang tinatawag nilang pamamaalam? Nag-isip siya kung bakit siya unang nakaramdam ng awa sa nilalang, ang iwan nitong mag-isa sa malamig na nyebe ay nagpapaalala sa sarili niyang nakaraan. Sigurado siya, pag alis niya, baka hindi na mabuhay ang mandra, pero kailangan niya pa ring umalis. Malungkot ang bata, habang ang mandra, bagaman nagtataka, ay wala pang kamalay-malay. Unang beses iyon na ninais ni Chun na sana'y hindi naka-engkanto ang katawan niya. Kung hindi siya makabalik sa oras, mamamatay siya, at kung dalhin niya ang mandra sa mundo ng tao, maaari itong maging eksperimentong tulad niya. Ayaw na ayaw niya yun mangyari, kaya gumamit siya ng spider webs at gumawa ng isang bitag na parang protection sa paligid ng kuweba. Sinabi niya sa mandra na isa itong safety device, gawa sa silkworm thread, at makakapagtaboy ito ng mga halimaw. Nagbigay pa siya ng iilang silkworm thread sa nilalang, sinasabing isuot nito ng maayos at huwag iwawala. Nahiya ang mandra habang tinatanggap ang regalo, nagtataka kung bakit siya binibigyan ng tao. Biglang bumukas ang isang gate sa harapan nito, sinabi ni Chun na aalis na siya. Tumakbo ang mandra papunta sa kanya, pero nataman ito ng bato at napaiyak. Mabigat ang puso ni Khan nang magpaalam siya, sinasabing mag-ingat ito, masakit sa kanya na hindi niya ito maprotektahan hanggang sa huli. Umiiyak ang mandra, pero wala silang magagawa, kailangan itong mangyari. Pagbalik sa kasalukuyan, parehong umiiyak ng todo ang mandra at si Sojun. Nagulat si Blue, nagtataka kung ano ang nangyari sa mandra. Nalaman natin na bumalik si Chun pagkalipas ng 2 linggo, ngunit nagkaroon ng landslide at nawawala na ang mismong kuweba, naghahanap si Chun, pero wala ni isang bakas. Bumigat ang konsensya niya. Sinabi ni Bam na huwag masyadong magdamdam, malamang daw ay nabaon na sa lupa o nakain ng ibang nilalang ang mandra. Pero tumanggi si Sojun maniwala, dahil may silkworm thread ito, baka buhay pa. Naiyak si Chun sa pag-asang yun, at natuwa si Sojun, dahil pinag-uusapan ng magkapatid ang posibilidad na bumalik sa Snowy Mountain. Ayaw na sanang isipin ni Chun yun, pero kung buhay pa ang mandra, napakaganda sana. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa Nyebeng Rehiyon,
kung saan nakita natin ang napakaraming Mandra na nakatayo na parang isang hukbo, at ang pinuno nila ay walang iba kundi ang parehong Mandra na minsang pinutektahan ni Chun. Tiwala ang manager na dapat niya talaga itong hanapin, dahil gumawa rin si Chun ng sariling taniman ng gulay sa Demon Realm, at kung malalaman niya ito, siguradong matutuwa siya, at dahil sa kung gaano ka-inosente at kasarap panoorin na ikinwento ni Chun ang nangyari, sigurado si Manager Kim na talagang nagustuhan ng bata ang Mandra, at tunay niya itong minahal. Pero bigla na lamang may naalala ang manager, at tinanong niya si Chun kung maaari bang painumin ng sariling mana ang mga Mandra mula sa vegetable patch, dahil siguradong gutom na ang mga ito sa mana, lalo na't abala sila sa paggawa ng mga bakod. Nag-alinlangan si Chun kung ligtas ba ito, dahil iba ang mga mandrang ito kumpara sa mga nakikita ng tao sa kanilang mundo. Ngunit yun mismo ang dahilan kung bakit mas naging interesado si Manager Kim. Lumuhad siya, handang ibigay ang kanyang mana sa mga nilalang na ito. Pero nanatiling nagdududa si Chun, alam niyang kahit gaano kagaling si Manager Kim bilang isang grade A alchemist, kailangan pa rin itong mag-ingat, dahil natutunan na ito ni Chun nung tinamnan siya ng Mandra cells. Ang tunay na lakas ng isang malusog na Mandra ay pagiging mana vacuum cleaner, sinisip-sip nito ang lahat ng mana nang nagbibigay kapag hindi ito kontrolado. At ito nga ang nangyari sa manager ngayon, dahil ang mga Mandra ni Chun ay may nakakagulat na lakas ng pagkain ng mana, at nasanay na sila sa napakalaking dami ng mana na ibinibigay ni Chun, isang dami na imposibleng kayanin ng kahit sinong tao. Habang sinisip-sip ng mga Mandra ang mana ng manager, hindi siya makapaniwala, dahan-dahan siyang nanghina, at tuluyan ang nawala ng malay. Nakita yun ni Sojun at agad siyang tumakbo palapit, sinasabing mag-ingat ito. Pagdating niya, agad niyang hinawakan ng kamay ng manager at umiyak, sinasabing hindi ito pwedeng mawala nang hindi gumagaling. Pero bahagyang gising pa ang manager at sinabing hindi naman siya mamamatay ng ganoon lang, ngunit nagulat si Sojun, pati isang grade A alchemist, hindi kayang punan ng gutom ng Mandra. Dagdag pa roon, napansin ni Kim Naru na nagsusuka ang lahat ng Mandra. Doon na pagtanto ni Chun na quality over quantity ang mahalaga, mapili kumain ng mga Mandra, at hindi lahat ng uri ng mana ay angkop para sa kanila. Lumipat ang eksena sa isang marangyang gusali, sa loob, maraming taong nakaupo, opisina ito ng Congressman Park mula sa Gold City, may isang babaeng nagsasalita tungkol sa pag-atake sa research lab, at kung paanong ang perang ininvest niya sa mga mekanikal na nilalang, base sa payo ng congressman, ay naging bante ng sirang bakal. Ang babaeng ito ay si Jessica, CEO ng Gold Auction, katabi niya si Violet, ang matalinong leader ng Red Brick Gang, na nagtataka kung ano ang gagawin ni Park tungkol sa kanilang pagkalugi. Biglang nagsalita ang isa pang lalaki, nagsasabing hindi lang yun ang problema, dahil ang Hunter Association President na si Lee ay nagsimula na ng investigasyon, siya si Jong, chairman ng Gold City Merchant Association, at alam niyang mananagot siya kung may madiskubre. Ngunit may isang lalaking naka-sunglasses at may balbas na nagsimulang magsalita ng mayabang, sinasabing kapag nalabas pa ito sa media, malaking gulo ang idudulot, pero natatawa siya, iniisip kung bakit takot na takot ang lahat sa isang matandang chairman na nawalan na ng lakas. Doon nalaman natin na siya ang dating Hunter Association chairman, si Gajang. Nang marinig ito, sumigaw si Jong kay Gajang, pero tumawa lang si Gajang, na para bang nagtataka kung may nasabi ba siyang mali. Sa wakas, nakita natin si Congressman Park na nakikinig sa lahat, at siya ang pinakamasama sa kanila. Sinabi niyang wala silang dapat ipag-alala dahil siya raw ang bahala sa lahat ng ito sa panig niya. Ipinabatid niya sa lahat na may isang kakaibang lalaki na lumitaw sa isang hindi kilalang lugar sa slums, at kapag ang mga ganitong usaping pambansa ay nagiging magulo, kailangan daw itong ayusin agad-agad. Pumalakpak si Park at lumitaw ang isang projection sa dingding, sinabi niya sa lahat na mayroon silang bagong mapagkukunan ng pondo. Lumabas ang isang pink na tuldok sa mapa, at sinabi ni Park na nakakuha sila ng impormasyon tungkol sa isang malakihang habitat ng Mandra sa tuktok ng Snowy Mountain. Nagulat sina Jessica at Violet, nagtatakang gaano kalawak ang malakihan na sinasabi nito, at sino kaya ang aakyat sa tuktok ng bundok, at paano, kung kahit mga A-rank hunters ay iniiwasan ng lugar dahil sa matinding klima. Ngunit tiniyak ni Park na hindi kailangan umakyat sa tuktok, ang kailangan lang nila ay kumuha ng maraming hunters para makarating ng kalahati ng bundok. Ngayon, si Gajang naman ang naging balisa, nagtataka kung ano ba talaga ang binabalak ni Park. At dito na inihayag ni Park na mayroon siyang nahanap na teleporter, isang bagay na halos walang precedent. Lumipat ang eksena sa isang flashback kung saan lumitaw si Bong sa gusali ng Hunter Association, sinasabing gusto niyang masukat ang kanyang awakening status, ipinapakilala ang sarili bilang Bong, siya pala ang bihirang awakened na may teleporter ability. Pagbalik ng eksena, naroon na tayo sa loob ng Snowy Mountains, kung saan maraming tao ang nag-uusap, kahit nasa matataas na bahagi ng bundok at kahit maraming A-rank ang kasama, pakiramdam nila ay parang school trip lang ito,
Kahit nasa kalahati pa lang sila, karamihan sa mga halimaw ay kusa ng umiiwas at hindi nakikialam sa kanila. Pero nagtatanong ang mga hunters kung nasaan ang teleporter kid. Kilala ang batang ito dahil sa napakahabang range at lakas ng teleportation niya. Iniisip nila na baka nasa expedition leader ang bata, dahil ang ganitong kakayahan ay dapat hawakan ng isang bihasa. Ngunit nakita natin na si Bong ay kinokontrol o sinapian ng ibang individual. Lumabas na si Bong ay isang simpleng F-class na bagong gising sa awakening niya, at imposibleng magawa ang ganitong teleportation kung hindi man lang umabot sa D-class. Nalaman natin na ang expedition leader ay may amplification ability, at gagamitin niya yun kay Bong para palakasin ang kapangyarihan ng bata. Pero ang pag-amplify sa skill ng isang F-rank ay magdudulot ng matinding pinsala sa katawan ni Bong, at maaari siyang mamatay. Sa briefing pa lang, sinabi na sa mga sundalong kasama na maaari nilang gawing puppet si Bong pagkatapos siyang i-hypnotize, at gagawin niya ang anumang iuutos, dahil sa huli, si Bong ay isang batang galing slums, at walang mag-aalala kung mamatay man siya, at isa pang pangit na dahilan, mas kaunti ang hati sa pera kung mabawasan sila ng isa. Pero biglang pinutol ng leader ang maruruming biro nila at sinabi na sapat na ang distansya nilang narating para gumana ang plano. Siya ang expedition leader na may amplifying skill, tinawag niya si Bong, kasama ang puppet master, at inutusan ng bata na gamitin ang kapangyarihan niya. Si Bong ay nasa ilalim ng hypnosis, at kahit sumisirit ang dugo mula sa mga pores ng katawan niya, patuloy pa rin niya itong ginagawa kahit nasasaktan, habang ina-amplify ng leader ang kakayahan niya ng todo-todo. Hanggang sa nangyari ang plano, nag-teleport si Bong ng mga mandra mula sa tuktok ng snowy field, at ibinabagsak ang mga ito pababa kung nasaan ang expedition team. Nagkatawanan ng lahat, natutuwa na gumagana pa rin ang teleportation, ni hindi iniisip kung gaano kasakit para kay Bong ang patuloy na pag-amplify sa kanyang kakayahan. Pero ngayon, nagsitakbuhan na ang mga hunters, iniiwan si Bong na walang malay, nagsisigawan na sila ng unahan na lang dahil kailangan daw nilang makakuha ng pinakamaraming mandra. Noong una, may isang hunter na inakalang marami na siyang nahuli, pakiramdam niya ay tagumpay na siya, kaya mabilis niyang inihanda ang panghuli. Pero bigla namang dumating ang espesyal na mandra, ang iisang alaga ni Chun, at iniutos nitong umatake ang lahat ng mandra. Tumalon ang buong hukbo papunta sa net na gamit para hulihin sila, kinakagat nila ng direkta ang lambat, nagtaka ang mga hunters kung ang malaking mandra bang yun ang hari ng grupo, akala nila ay kinakain lang ng mga mandra ang net, pero sa totoo lang, inaabsorb ng mga ito ang mana ng lambat. Sa bilis ng pag-ubos ng mana, siguradong matutunaw ang net of light. Pero bigla namang sumugod ang isang physical type hunter, gamit ang pinalakas na lakas ng katawan, binubugaw niya at itinatapon ang mga mandra sa ibabaw ng net, delikado ito para sa malaking mandra. Kaya sinabi ng lalaki na kahit gusto niyang basagin sa piraso ang nilalang, wala umano siyang choice, mahal ang presyong mabibenta nito dahil malaki, kaya ang plano niya, bugbugin lang ng sapat para hindi tuluyang masira. Pero biglang may nakialam, sa isang suntok lang, lumipad ang hunter ng ilang metro palayo, at siya ay walang iba kundi si Chun mismo, na agad na pinutektahan ng dating kaibigan. Nagtataka ang mga hunters kung sino ang lalaking yun at bakit hindi pa nila nakikita kailanman. Si Chun ay galit na, at ang kanyang mga mata ay nagiging dilaw, lumalabas ang chimera energy na nagpabagsak ng tuhod ng mga hunter sa takot, habang naguguluhan ng lahat kung sino nga ba ang lalaking ito, ang mandra naman ay sobrang emosyonal. Kaagad nitong nakilala na muli nitong nakita ang matagal na nitong kaibigan.